kung ano man ang gusto mong i-bless ng Diyos sa area ng iyong buhay, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Maniwala ka kapatid, kung ano ang ibigay mo sa Panginoon, ibabalik niya sa iyo. Dahil gagamitin mo yan para sa Kanya, para sa paglilingkod. At gagamitin ka ng Diyos bilang daluyan ng pagpapala. Sige po, mag-relax na po tayo. Yan. Good morning po. Good morning po sa ating mga kapatid dito on-site. So maging sa mga kapatid po natin na naka-tune in online, isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yes, wala po ngayon ang ating Pastor Toki. So pansamantala ang inyong lingkod, hayaan niyo po mga kapatid na magministeryo ang Panginoon, no, sa pamamagitan po ng inyong lingkod. And with that kapatid, naniniwala ako kapatid na ang Diyos ay patuloy na kumikilos at may ginagawa po sa ating iglesia. Amen. Kung mapapansin niyo po, nagawa na po yung children's room natin. And at the same time, meron na rin po tayong tiles dito po sa ating pulpit. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? No? Nagsisimula pa lamang po ang ating Panginoon. At marami pang gagawin ng Diyos para po sa ating iglesia at sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And napansin ko po na yung iba po sa atin o yung karamihan po sa atin is nakakaramdam pa rin po ng matinding kalungkutan. Amen po. Sapagkat, yun nga po, no, yung ating kapatid na si Kuya Ramir ay umuwi na po sa tahanan ng Diyos. Okay, siya po ay nagpaalam na, and praise be to God, sapagkat tunay nga na naniniwala tayo na kapag ka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay nasa mabuti ng kalagayan once na ikaw ay abutan na ng kamatayan. Amen po ba? Ang ating kapatid ay hindi na po nakakaranas ng sakit at karamdaman sa mga oras na ito. Amen. Wala na pong pagtangis, wala nang pag-iyak. No, siya po ay masayang-masaya na sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. And before I start, maaari po ba kapatid na tayo po tayo? Alayan lang po natin ng i-acknowledge lang po natin ang ating kapatid. Alayan po natin ng isang malakas na palakpak ang buhay ng ating kapatid na nag-alay ng buhay para po sa Panginoon. Sige po, malakas na palakpak para sa ating kapatid. Hallelujah. Praise God. Salamat Kuya Ramir. Salamat sa buhay mo. Napakabuti mo. And gayon naman kapatid, ibigay natin ang pinakamataas na palakpak, pinakamalakas na pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, oh Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Praise God. So, kumusta po ba ang bawat isa? Kamusta po ba yung buhay-buhay natin? Nung kamakailan lang, marami po rito nakita ko, merong mga kadate. No, nag-celebrate po sila ng araw ng mga puso. Yung iba po kasama ang kanilang mga magulang. Yung iba naman kasama ang mga kaibigan, mga kapatid, kaeskwela, o yung iba kasama yung mga katrabaho. Yung iba naman kasama yung mga kanilang jowa. Pero yung iba naman, nasa bahay lang, pa-browse-browse, pa-heart-heart, pa-like-like, pero relax lang. But anyway, okay lang po yun kapatid. Bakit po? Dahil pagka ikaw po ay nasa presensya ka na ng Diyos, sapat na ang pag-ibig ng Diyos para mapunan po yung kalungkutan po sa ating puso. Amen po. And you know what kapatid, no? Yung spirit of deception sa mga ganitong panahon ay talagang napakatindi. No? Talagang napakatindi ng temptation, napakatindi ng lies na ginagawa ng kaaway sa mga ganitong panahon. Kaya maging maingat po tayo. Amen. Marami po sa mga panahon na to, sa month of February, pansinin niyo po, sa November, marami na naman pong manganganak. Amen po. Dahil napakatindi po ng deception. Sa mga panahong ito, maraming naloloko at marami din namang nagpapaloko. Maraming nauuto at maraming nagpapauto. Kaya maging maingat po tayo. At ang payo ko lang po sa mga kabataan, bilang kuya ninyo sa pananampalataya, ang babae na hindi makatiis, maagang nabubuntis. At ang lalaking hindi makapaghintay, maagang nagiging tatay. Kaya kung gusto mo na maging maayos ang iyong buhay, matutong magtiis at maghintay. Amen po? Dahil meron tamang panahon na ibibigay ang ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. So ngayon po mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon is about love. Ito po ay patungkol sa pag-ibig. Amen? At pag ang pag-ibig ang pinag-uusapan, lalo na ang pag-ibig ng Diyos toward us, we are so excited. And alam naman po natin, kapatid, na talagang tayo po ay lubos na iniibig ng Panginoon. And more than 2,000 years ago, ipinaramdam na ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Amen?
And hindi lamang po kapatid ang pag-ibig ng Diyos ang pag-uusapan natin sa umagang ito, kundi ang pag-ibig din natin para sa Diyos. Kamusta naman po ang puso natin na para sa Diyos? Kasi sa totoo lang kapatid, kung ang pag-ibig lang ng Diyos ang pag-uusapan natin, siguro 10 minutes, 15 minutes, tapos na po ang usapan. Kasi wala naman po tayong dapat ng pagtalunan pa. Ang love ng Diyos toward us, it is undeniable and contestable. No, firm ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan nagbabago. Pero ang tanong po dito, kamusta naman po ba yung pag-ibig natin sa Diyos? Amen? Kamustahin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, kamusta naman ang pag-ibig mo sa Diyos? Amen, praise God. Amen. So anong sabi? Ngumiti lang? Ayan. So ngayon po mga kapatid, no, bakit po mahalaga na pag-usapan natin ang pag-ibig ng Diyos? Ang sabi po mga kapatid sa Matthew chapter 22 verses 36 to 38, may mga Paraseyo po na lumapit sa Panginoon. At tinanong nila ang Panginoong Jesus. Ang sabi nila, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan? And you know what ang sabi ng Panginoon? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Amen? Sabi ng Panginoong Jesus, that is the first and greatest commandment. Again, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Hindi 50%, hindi 75%, hindi 99.9%, ang nire-require ng Panginoon ay 100%. Nakuha po natin? Amen? So, yun po yung nire-require sa kanila ng Panginoon. And bagamat hindi man tinatanong, pero dahil mahalaga, wala pa po. Ayan, bagamat hindi man tinatanong kung ano ang pangalawang utos, ang sabi po sa verse 39, and the second is like it. Love your neighbor as you love yourself. Ang pangalawang kautusan ay sabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. No, maari sa una, ang akala ng mga Paraseyo dito, ng mga tagapagturo ng kautusan, lusot na sila. Kasi they are assuming na sila po ay lubos na umiibig sa Panginoon. In fact, nangangaral nga sila. Pero pagdating dito sa pangalawang commandment, sabi, love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At dito medyo tagilid at alanganin na po ang mga Paraseyo. Amen po? So ngayon mga kapatid, ang sabi naman po sa John chapter 13, verse 34, ayun, ang sabi po sa John chapter 13, verse 34, a new command I pass on to you, or a new command I give to you. Ang kausap ng Panginoon dito ay ang kanyang mga alagad. Kung kanina, ang kausap ng Panginoon, mga Paraseyo, and kung pupunta yung Deuteronomy chapter 6, verse 5, ang kausap niya, mga Israelites, but this time, ang sabi ng Panginoon sa 1 John 4:20, a new command I give you, love one another as I have loved you. Okay? Love one another as I have loved you. So you must love one another. Kanina, love your neighbor as you love yourself. Ngayon, ang bagong utos ng Panginoon, love one another as I have loved you. So bakit ganon? Tignan po natin. Nung una kapatid, sa totoo lang po, marami pong nakakakilala sa Panginoon, maraming nag-a-acknowledge sa Panginoon nung araw, pero hindi nila lubos na nauunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi nila lubos na naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At para mas maging madali, para meron silang reference o meron silang paggayahan kung paano nila itatrato ang kanilang kapwa, ang sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Amen? At kung papansinin po natin sa 1 John chapter 4, verse 20, nung ang kausap niya na po ay ang kanyang mga alagad, ang sabi niya, love one another as I have loved you. Bakit? Kasi nga po, dito po kapatid, naipakita at naipadama na ng Panginoon ang kanyang wagas na pag-ibig. At maipapadama pa because that time, ito po yung panahon na kung saan ang Panginoon ay malapit na pong ipako sa cross. In essence, sinasabi ng Panginoon, kanina sa Old Testament, sinasabi niya sa mga Paraseyo, mahalin mo yung kapwa mo kung paano mo iniingatan, inaalagaan o binavalue yung sarili nyo, ganun din yung kapwa nyo. But this time, yung kausap niya na yung mga alagad at mga apostol, ang sabi niya,
A new command I pass unto you, sabi niya, love one another as I have loved you. In essence, kapatid, kung ano yung nakita nyo sa akin, kung ano yung naramdaman at nasaksihan nyo na pag-ibig na ipinadama ko sa inyo, yun ang inyong pagbabasihan. At hindi po madali yung kapatid. Kasi ang tinuturo dito ng Panginoon is agape love. Na ang agape love, ang ibig sabihin, it is unconditional and sacrificial love. Amen po? Nakukuha po natin. So ano pong objective? Bakit ito po yung utos ng Panginoon? Sabi po sa John chapter 13, verse 34, verse 35, by this everyone will know that you are my disciple, if you love one another. By this, everyone will know that you are my disciple. Hindi sa paghayo mo, hindi sa pagmi-ministry mo, kapatid, hindi sa pag-attend mo every Sunday service o sa life group, no? Ang magiging katibayan o concrete evidence na tayo po ay mga disipulo ni Kristo ay kung tayo po ay nag-iibigan. Sabi, so that the people will know that you are my disciple. No, ang nakakalungkot po mga kapatid, marami po sa panahon natin ngayon, kapwa mananampalataya, kapwa Kristiyano, nagtatalo-talo, nag-aaway-away, nagsisiraan, at itong nakakalungkot, hindi kayang magpatawaran sa isa't isa. Amen? So anong Biblia yung binabasa natin? Kaya maging maingat po tayo, kapatid, sapagkat ang tinuturo sa atin ng Panginoon is mangag-ibigan tayo. Amen po? Ang nais ng Panginoon, bawat isa ay mga ibigan, sapagkat ito po yung magiging, ito yung titignan ng mga tao. Kung tunay nga ba na tayo po ay mga disipulo ng Diyos. Amen? Ingat po tayo kasi baka mamaya, kapatid, hindi na yung kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, kundi ang kalooban na natin. Kaya kapatid, no, ang turo sa atin ng Panginoon, lalo na if you are saying, or if you are claiming that you are the servant of God, or you are a disciple of God, ang sabi ng Panginoon, love one another as I have loved you. Amen? Ang reference po natin ay ang agape love ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Nakuha po natin. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng love according to the Bible? Kasi actually, ang dami pong definition patungkol po sa pag-ibig. Mag-browse lang kayo sa Google, ang dami pong ilalabas ni Mr. Google about the definition of love. And lagi po nating tatandaan, God is love, but not all the time love is God. Amen? Pero ang isang natitiyak ko, that God is love. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Okay? Ang pag-ibig, makikita po yan, yung definition nito, makikita po yan sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5. No, ang pag-ibig po, kapatid, sa totoo lang, hindi po yan nagtatanim ng puot o galit. Ang pag-ibig po ay may malawak na pangunawa at kaya nitong tanggapin anumang uri ng pagkakasala. Amen po ba? Ngayon, kapatid, tatanungin ko po ulit kayo. Do you really love God? Medyo mahina po. Ulitin ko lang po. Kapatid, do you really love God? Amen. For the last time, do you really love God? Amen. Praise God. Salamat sa mga nag-amen. No? Tunay nga, no? Ang tanong dito sa atin, mahal nga ba natin ang Panginoon? Bakit 3 beses ko inulit? Dahil ang pamagat po o ang title po ng message natin ngayon is, do you really love God? Kasi hindi na natin pwedeng questionin pa kung mahal tayo ng Diyos. No? Ang tanong na lang dito, mahal ba natin ang Diyos? Amen po. Ang sabi po sa John chapter 14, praise God. John chapter 14, verse 15, ang sabi po rito, if you love me, you will obey my commandment. Na kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos. Amen. Ngayon, tignan natin mga kapatid. Basahin natin yung passage na to na makikita po sa John chapter 21, verse 15 to 17. Ayan, ang sabi po rito, by the way, ang context nito, kapatid, ito po yung kung saan ang Panginoon, matapos na po siyang mabuhay na magmuli, no, ito po yung pangatlong beses na nagpakita po siya sa kanyang mga alagad. Nagpakita po siya sa mga disipulo. At ang sabi rito, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me? Ang sabi dito ni Peter, yes, Lord, he said, you know that I love you. At ang pangalawa,
ang sabi rito ni Jesus, sabi niya, yes Lord, you know that I love you. Sabi ng Panginoon, feed my lambs. And ang pangalawa, ang sabi, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? And he answered, yes Lord, you know that I love you. Kasi baka mamaya hindi lang narinig ng Panginoon. And ang sabi ng Panginoon, yes Lord, ng Panginoon, take care of my sheep. Kanina, feed my lambs. Ngayong pangalawa, sabi niya, take care of my sheep. Then pangatlo, ang sabi niya, ang tinanong po ulit siya ng Panginoon, sabi niya, Simon, son of John, do you love me? At dito po, no, dito nalungkot na po si Peter. Sabi, Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. At ang sabi ng Panginoon, feed my sheep. Kanina po, feed my lambs. Pangalawa, take care of my sheep. Ngayong pangatlo is feed my sheep. So ano pa pagkakaiba nitong tupa? Ng lamb and sheep. Yung lamb po, ito po yung mga batang tupa. 1-year-old pababa, ito po yung mga batang tupa. Ito po ang tinatawag na lamb. And yung sheep naman po, sabi po, is 1-year-old or older. Sila po yung tinatawag na sheep. Okay? So nakuha po natin. So sa tingin nyo kapatid, bakit tinanong ng Panginoon si Peter ng 3 beses? Bakit po kaya? No, una, it is restoration of Peter. Kung maalala nyo po, before the crucifixion, ipinagkailan ni Peter ang Panginoon ng 3 beses na 3 ulit. Amen po. Ito po yung makikita sa Luke chapter 22, verse 61 to 62. And by asking 3 times if he loved him, Jesus giving the opportunity to affirm his love and commitment. No, para po ma-restore yung pagkakamali ni Peter ng una. 3 beses siya nagkamali, and 3 beses din siyang tinanong ng Panginoon. Sa madaling sabi, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos to affirm his love and commitment to Jesus. Pangalawa, bakit 3 beses siya tinanong ng Panginoon? It is a permission of leadership. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, sa bawat pagsagot ni Peter na, yes Lord, you know that I love you. Ang sabi ng Panginoon, feed my lamb, take care of my sheep, and feed my sheep. No, binibigyan siya ng Panginoon ng responsibility. No, dito po, hindi lang basta yung relationship ni Peter ang na-restore sa Panginoon, kundi binigyan din siya ng role in leading and caring yung mga bagong Kristiyano, no, the early Christian community. And pangatlo, bakit 3 beses tinanong ng Panginoon? To remind Peter that he is all-knowing God. Kasi kung mapapansin nyo rito, ang sabi ni Peter, Lord, you know all things. No? Na in essence, sinasabi rito ng Panginoon, Peter, nalalaman ko ang lahat. Walang bagay na may kukubli tayo sa Diyos. No, maging tayo man dito, kapatid, dito po sa iglesia. Alam ng Panginoon ang kahinaan mo. Alam ng Panginoon ang pagkakabagsak mo. At gusto kang i-restore ng Panginoon dahil may ipapagawa po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Gagamitin tayo ng Diyos sapagkat ang nais ng Panginoon, hindi lamang po tayo nakikinabang, kundi yung buhay natin na pakikinabangan. Amen po ba? Sang-ayon po ba tayo doon? Praise the Lord. Again, kapatid, ang sabi nga po rito sa next slide, ang sabi rito, by saying a word I love you is not enough to answer the question, do you love me? It is associated with responsibility. Hindi sapat kapatid na sabihin mo lang sa isang tao na mahal mo siya. Meron niyang kalakip na responsibilidad. Amen po? Hindi kayang patunayan ng bibig ang tunay na pag-ibig. Ito ay may kasamang gawa. Nung nagpakasal ka sa iyong asawa o makakasama sa buhay, nung sinabi mong mahal mo siya, kasama na dyan kapatid yung responsibilidad. Amen po? Hindi mo masasabi na mahal mo yung isang tao kung hindi mo na ipuprovide yung kanilang pangangailangan. Amen po? Kaya kung tunay na tayo po ay umiibig, meron po itong kalakip na responsibilidad kapatid. Amen po ba ron? Nakukuha po natin. Amen. And ganoon din naman po tayo mga kapatid, kung sinasabi natin na iniibig natin ang ating kapwa, we have to be responsible sa mga tao na nakakasama natin. We have to share the Word of God na ma-enlighten ang buhay nila sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. And basahin po natin yung susunod. Ang sabi po dito, many people's lives are ruined because of their negligence, but it also possible because of our negligence too. No? Maraming mga tao na pahamak dahil po sa kanilang kapabayaan. Okay? Pero possible din daw kapatid na maraming tao ang napapahamak dahil po sa kapabayaan ng mga Kristiyano na supposed to be, nakikita mo na ang kanilang maling pamumuhay, ang kanilang maling ginagawa, pero wala kang ginagawa. Sa madaling sabi kapatid, we have that responsibility to them na dapat i-share natin ang Word of God. Itama natin sila with love.
No, we can correct them with love. Wag lang po natin basta panoorin at pabayaan hanggang sa sila po ay mapahamak. Amen po? Nakuha po natin. Kasi sabi nga, if you love me, sabi ng Panginoon, if you love me, love one another as I have loved you. Kung mahal mo talaga ang Diyos, magkakaroon po tayo ng ganitong puso na katulad ng sa Panginoon. And ang sabi nga po sa Matthew chapter 14, verse 14, sabi, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. No, nung nakita ng Panginoon yung crowd, no, talagang nagkaroon siya ng awa at habag. At hindi niya lang po basta kinaawaan, hindi niya lang po basta kinahabagan yung mga tao, kundi sila po ay kanyang pinagaling. Amen? At kung mapapansin niyo mga kapatid kanina sa passage na binasa natin kanina, bakit po itinuring ng Panginoon, bakit po sheep ang ginamit or lamb? Samantalang tao naman po yung katabi mo. Amen po. Minsan nga lang amoy tupa, pero tao po yan. Hindi, biro lang po. No? Bakit po lamb? Hindi nyo ba natanong, bakit hindi feed my children? Feed my people, take care of my people. Bakit? Dahil gusto kang ilagay ng Panginoon sa kaisipan na yung relationship po dapat natin ay katulad po ng shepherd and ng sheep. Na kung saan kapatid yung shepherd, gagawin niya ang lahat just to make sure na ligtas ang mga tupa. Ipipid niya ito mula pagkabata hanggang paglaki. Iingatan niya to at puprotektahan sa anumang mga banta ng kaaway. At titiyakin niya na ito po ay ligtas na makakauwi o makakabalik. Amen po ba? So yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Na yung relationship, yung pakikitungo natin sa ibang mga tao o sa kapwa natin ay katulad ng relationship between the shepherd and the sheep. Amen po ba? Nasusundan po ba? Praise God. So ngayon po kapatid, basahin po natin yung passage na to and naniniwala ako na dito sa passage na to ay marami pong ituturo sa atin ng Panginoon. Praise God. Sige po, pwede po bang pakibasa mga kapatid, pakibasa po. From chapter 14, verses 13 to 21. Sige po, pakibasa please. With Jesus here, He withdrew by boat privately to solitary place. Hearing of this, the crowd followed Him on foot on His town. He gave thanks and broke the loaves when He gave them the disciples. And the disciples gave them to the people. They all ate, were satisfied, and Amen. Salamat po sa napakagulong pagbasa. Salamat po sa pagbasa. Sige po, pakibalik po Ate Rods. Amen. Praise God. Pakibalik po sa unang verse. Ang sabi po rito mga kapatid, sa first verse po natin, sa chapter 14, verse 13, ang sabi po rito, when Jesus heard what had happened, He withdrew by boat privately to a solitary place. No, pumunta siya to a lonely place or isolated place. Pero para mas maintindihan po natin, ang context po nito mga kapatid, ang Panginoong Jesus, naka-receive po siya ng bad news. And ang bad news kapatid, ang kanyang pinsan o kababata o very close relative na si John the Baptist, ay patay na po. Pinapugutan po ng ulo ni Herodes doon sa may kulungan. At dahil nga po ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus, kung ano po yung pakiramdam ng namatayan ng close relative, ay ganun din po ang naramdaman ng ating Panginoong Jesus. So ang sabi rito, He withdrew by boat privately to a solitary place. No? Maari, naggustong ng Panginoon na magpakalayo-layo para doon niya ibuhos yung bigat ng kanya nararamdaman. And of course, para makipag-usap sa kanyang ama na nasa langit. No, but this time, ang sabi po rito, He withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, narinig ng mga tao na ang Panginoon ay umalis. Ang ginawa nila, the crowd followed Him on foot from the towns. At ang sabi po sa ibang translation, the crowd followed Him by land. No, sumunod pa rin ang mga tao, sinundan siya. Kung ang Panginoon sumakay ng bangka, maaari tatawid sa kabilang ibayo. Pero itong mga tagasunod ni Kristo, yung crowd, ang ginawa nila, sumunod po sila by land. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang inikot nila para lang maunahan ng Panginoon, pero sumunod sila sa Panginoon. At ang sabi rito sa verse 14, ang sabi po sa verse 14, ayan. Sabi sa verse 14, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. No? Nung dumating ang Panginoon doon sa pupuntahan niya, nandun na po yung mga tao.
No, naunahan na po yung Panginoon. And yung mga tao, siyempre, sila po ay tuwang-tuwa sapagkat naunahan nila ang Panginoon. Amen po. So ano nangyari? Sila po ay pinagaling ng Panginoon. So ano pang tinuturo sa atin dito, kapatid? Ang sabi nga po sa Jeremiah 29:13, "You seek me and you find me when you seek me with all of your heart." Kung ikaw ay tunay na humahanap sa Panginoon, kapatid, tiyak na ikaw ay makakasumpong. Amen. At ang sabi nga sa kanyang salita, ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan, ikaw ay kumatok at ikaw ay pagbubuksan. At dito po yung mga tao, sinundan nila ang Panginoon at sila ay nakasumpong. At nung sila po ay nakita ng Panginoon, anong sabi? He had compassion on them and healed their sick. Ang nais ng Panginoon, kapatid, maging visible ka sa Kanya. No, just step closer to God. Lumapit ka sa Panginoon. Kung magpapapansin ka lang din, kapatid, dito na sa Panginoon. Dahil nakikita ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan at kayang solusyonan ng Panginoon gaano man kabigat ang ating pinagdaraanan. Amen po. Nakuha po natin, mga kapatid. And sabi po sa verse 15, "As evening approached, the disciple came to him and said, 'This is a remote place and it's already getting late. No? Send the crowds away.'" No, ang sabi po rito, dumidilim na, baari maghapon na sila na nakikinig sa Panginoon, maghapon na yung pagmiministeryo ng Diyos, so dumidilim na. Nag-aalala na yung mga disipulo, sabi, paalisin na natin sila. Send the crowds away. Amen po. Tama nga naman, may malasakit nga naman itong mga alagad na kung sila nga naman ay abutan ng dilim, mas mahihirapan sila makauwi. At ang sabi dito, so they can go to the villages and buy themselves some food. You know what, kapatid, marami po sa mga Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon na ang dahilan ng kanilang paglayo ay dahil sa material na pangangailangan. Madalas dahil sa kalam ng sikmura. Amen po. Marami po, kapatid, maraming mga Kristiyano na ang init-init sa Panginoon, pero nung dumanas na matinding pagsubok, nung sinubok ang kanilang pananampalataya, nung nakaranas ng kakapusan sa buhay, sila po ay lumayo. Pero ang sabi dito ng Panginoon sa verse 16, sabi ni Jesus, they do not need to go away. Hindi nila kailangang umalis. Sabi niya sa mga disipulo. Ang Panginoon, pag nasa Panginoon ka, kapatid, tandaan mo, hindi ka aabutan ng dilim. Dahil ang Panginoon ay ang Diyos ng liwanag. At ang sabi ng Panginoon, they don't need to go away. Bakit? Pagka ikaw nasa Panginoon ka, kapatid, maniwala ka. Lahat ng pangangailangan mo ay katatagpuin ng Diyos. Hindi mo kailangang umalis, hindi mo kailangang pumunta sa ibang lugar. Bagamat walang Alphamart, walang Pure Mart, walang 7-Eleven, walang dali sa lugar na yan, pero ang sabi ng Panginoon, huwag nyo silang paalisin. Amen. Kahit na walang convenience store, huwag nyo silang paalisin. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, you give them something to eat. Bigyan nyo sila ng makakain. Ito ang problema. Saan tayo kukuha ng ibibigay sa kanila? Amen? Problema to. Dahil ang tao that time, sabi, 5,000 po yung tao, hindi pa kasama sa bilang yung mga bata at mga kalalakihan. Amen po? Ay sorry, hindi pa kasama yung mga bata at yung mga kababaihan. Ang sabi, 5,000 kalalakihan. Sabi, we have only 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. Meron lang tayong 5 pirasong pandesal at 2 pirasong tilapia para mas madali po nating maintindihan. Alam mo kapatid, kahit gaano ka kagaling sa math, ang mahihirapan kang isolve to. Amen po? Piruin mo, 5 pirasong tinapay o pandesal at 2 pirasong isda ang ipapakain mo sa libu-libong tao, baka dito lang, tapos na, pati tinik, ubos. Amen? Hindi na aabot sa likod. Amen? Nakuha po natin. And kung minsan kapatid, ganito rin po tayo bilang mga Kristiyano. Nakapokus tayo sa kung ano yung only na meron tayo. Na kung ano lang yung meron tayo. Kaya hindi natin maibigay yung all out natin sa Panginoon kasi ito na nga lang yung meron ako eh. Ganito na nga lang yung sinasahod ko eh. Pagod na nga ako sa trabaho eh. Wala na nga halos lakas na natitira. Wala na nga akong oras para sa sarili ko. Ibibigay ko pa ba sa Panginoon? Ibibigay ko pa ba sa paglilingkod? At ang sabi po sa verse 18, ang sabi po dito, bring them here to me. Bring them here to me. Kapatid, ano man yung only na meron ka ngayon, kung ano man ang natitira na meron ka ngayon, kapatid, ang sabi ng Panginoon, bring them here to me. Dalhin nyo sa akin. Amen po? Kasi kung minsan, pinangungunahan tayo ng takot. Kaya nga sabi ng Panginoon, walk by faith and not by sight. Kasi pagka pinairal mo yung
yung pasarili mong pangunawa, base sa iyong nakikita, hindi ka makakausod, kapatid. Pero dito ang sabi ng Panginoon, bring them here to me. Dalhin mo sa akin. Kapatid, ano man yung meron ka ngayon, talento man yan, o yung oras man yan, o yung kalakasan man yan, o yung resources man yan, ang sabi ng Panginoon, bring them here to me. No, dalhin po natin sa Panginoon. At ang sabi dito, and He directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven. Wow. Nung idinala ng mga disipulo at ng mga alagad sa Panginoon, yung 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, hindi ito tinitigan ng Panginoon ng matagal. But He looked up to heaven. Amen? So ang problema, kapatid, masyado ka nakatitig sa kung ano yung meron ka na lang. Bakit hindi ka tumingin sa Panginoon at manalangin? Bakit hindi mo yan ilapit sa Diyos at ipagkatiwala sa Panginoon? Kung tunay na naniniwala ka that God is Almighty God, that He is a sufficient God, ipagkakatiwala mo yan sa Diyos. Amen po ba? Ang sabi rito, nung kinuha niya, and looking up to heaven. At pagkatapos, ang sabi ng Panginoon, He gave thanks and broke the loaves. No, pinagpira-piraso ng Diyos ang tinapay. Ano sabi? Sabi rito, then He gave them to the disciples. Ibinigay niya sa mga disipulo. Nung pinagpala ng Panginoon yung tinapay at isda, hindi niya binigay kaagad sa crowd. Kanino binalik? Kanino ibinigay? Sa mga disciple, sa mga alagad na nagbigay sa Panginoon. Amen po. Nakukuha po natin yung point, kapatid, na kung ano man ang gusto mong i-bless ng Diyos sa area ng iyong buhay, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Maniwala ka, kapatid, kung ano ang ibigay mo sa Panginoon, ibabalik niya sa iyo. Dahil gagamitin mo yan para sa kanya, para sa paglilingkod. At gagamitin ka ng Diyos bilang daluyan ng pagpapala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, kapatid, sa totoo lang, wala pong excuse para po tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Walang excuse. Wag po natin pansinin or tingnan kung ano lang yung meron tayo. No? But magsimula po tayong magtiwala sa Panginoon. Activate your faith, kapatid. No? Pairalim po natin ang ating pananampalataya. At ang sabi po sa sumunod na verse, they all ate and were satisfied, and the disciple picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Amen. So, ganun po karami yung napakain at eto may sumobra pa. Amen po. Sa totoo lang, kapatid, hindi nililimitahan ng Diyos ang pagpapala na gusto niyang ipagkaloob sa kanyang mga lingkod. Nalilimitahan lang to dahil po kinakapos tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kinakapos tayo na magtiwala sa Panginoon. Pero kung ipagkakatiwala natin sa Diyos, ano man ang meron tayo, kahit gaano man kaliit, kaya po yan i-multiply ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po natin. Praise God. O sige po, next slide po tayo. And as a Christian, kapatid, bilang lingkod ng Panginoon, ito po yung 3 bagay na dapat po nating pagnilay-nilayan. 3 things to ponder as a disciple of Christ. Amen. So, number 1, be filled of the Word of God. Para magawa mo ang kalooban ng Diyos, kapatid, para maging kagamit-gamit at kapakipakinabang tayo sa Diyos, of course, hindi ka pwedeng sumabak sa labanan o sa gera na wala kang baon, na wala kang daladala. Na sana tayo po, pinupuno po natin ang ating sarili ng salita ng Panginoon. Amen po. Sapagkat yung salita ng Panginoon, sa totoo lang, kapatid, ito po yung mag-iingat sa atin eh. Yung salita ng Panginoon, ito yung patuloy na magpapatatag sa atin. Kaya pansinin nyo, kapatid, maraming mga Kristiyano matamlay. Maraming mga Kristiyano bagsak. Marami sa mga Kristiyano nanlulupaypay. Kasi po mga kapatid, malnourished ang buhay pagdating po sa salita ng Panginoon. Kaya kung gusto mo maging kagamit-gamit sa Diyos, kapatid, be filled of the Word of God. Ang sabi po sa Matthew chapter 16, verses 5 to 6, nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginamit ng mga Paraseyo at mga Saduseyo. Kung babasahin natin yung context, literal tinapay po yung nakalimutan nila. But theologically speaking, ang tinutukoy po rito na tinapay ang salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Paraseyo at mga Saduseyo. Alam mo kapatid, pagka ikaw wala kang dala ng salita ng Panginoon, madali kang madadaya. Amen? Madali kang matutukso ng kaaway. Pansinin niyo kapatid, nung si Esau mula sa pangangaso umuwi ng gutom na gutom, nung inopera lang siya ni Jacob ng isang mangkok na lugaw, pinagpalit niya na po yung kanyang birthright.
Amen? So ganun din po sa atin kapatid. Hindi porket Kristiyano na tayo, magiging pabaya na tayo. Yes, sinasamahan at ginagabayan tayo ng Panginoon, but we have to be filled by the Word of God. No? Puspusin mo ang sarili mo ng salita ng Panginoon. Amen? Kasi po mga kapatid, napakarami pong benepisyo ang makukuha po natin sa salita ng Diyos. No? Araw-arawin po natin na makiniig sa Panginoon. Tandaan mo kapatid, kapag ka-empty ka, ang hirap po. Ang hirap pumasok sa isang labanan. Dahil ang labanan na ngayon ay hindi na kung ano yung tama at mali, hindi na kung ano yung original at kung ano yung peke, kundi yung original at mukhang original. Amen? Kaya hindi mo madaling madidiscern kung ikaw ay kulang sa salita ng Panginoon. And basahin po natin mga kapatid, yung mga benefits sa salita ng Panginoon. Benefits of the Word of God. Una, ang benefits nito kapatid is guidance and wisdom. No, the Word of God, it will give us the direction. Gagabayan po tayo nito na kung dati, tayo ginagawa lang natin yung mga bagay na gusto natin, pumupunta tayo sa mga lugar kung saan po natin maisipan, but because of the Word of God, yung buhay mo ngayon kapatid is meron ng direksyon at meron na pong patutunguhan. And the Lord will give us, it also, yung Word of God, it will provide wisdom. Kasi marami po sa atin, nasadlak po tayo sa ganitong uri ng pamumuhay, dahil marami po tayong mga bad decision or wrong decision in the past. Pero hindi pa naman huli ang lahat, kapatid. Ngayon na nasa Panginoon ka na, the Lord will provide wisdom upang makapag-desisyon po tayo ng tama at nararapat. Amen po ba? And sunod na benepisyo na maaari nating makuha, comfort and peace. In times of troubles, mga kapatid, yung salita ng Panginoon, it will comfort us. No? It will give us peace. No? And i-remind tayo ng salita ng Panginoon about God's love, about His promises, and about His presence. No, yung salita ng Panginoon, siya po yung yayakap sa atin. Amen po ba? Nakuha po natin. Again, it will bring us an inner peace. No, kaya pansinin nyo, marami po sa ilan, hindi naman totoo na kalmado yan dahil walang pinagdaraanan o walang problema. May mga pinagdaraanan din po ang ilan sa ating mga kapatid. But because of the peace na nagmumula sa salita ng Panginoon, ay nagagawa po nilang kumalma at magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Pangatlo, sabi rito, spiritual growth. Pag ikaw ay puno ng salita ng Panginoon, kapatid, lalago ka at magmamatured ka. Amen? At pagka ikaw ay nagmatured, if you deepen your lalalim yung relasyon mo sa Panginoon, amen, at pag malalim ang relasyon mo sa Panginoon, kapatid, mas magiging madali sa'yo na intindihin at unawain kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Kasi ikaw po ay lumalago. Nagkakaroon ng spiritual growth or spiritual maturity. Kaya maraming mga Kristiyano, makanti mo lang ng konti, ang bilis magtampo. Kasi nga po, maraming mga Kristiyano hanggang sa ngayon immature pa rin. No, pero kung magbababad ka sa salita ng Panginoon, ito po isa sa mga benepisyo na makukuha natin. And pang-apat is strength and encouragement. Sa mga panahon na ikaw ay nanghihina, no, sa mga panahon na ikaw ay haharap sa pakikidigma, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Amen po. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng energy para ikaw ay makapagpatuloy. At sa tuwing ikaw ang gusto mo nang mag-quit, sa tuwing gusto mo nang bumitaw, no, ang salita ng Panginoon ang mag-i-encourage po sa atin. No? Hayaan mo na ang salita ng Panginoon ang siyang magbigay po sa atin ng encouragement, kapatid. At ang salita ng Panginoon ang magbigay sa atin ng kapangyarihan at ng lakas to overcome the temptation and yung mga hardship po sa ating buhay. Amen po ba? And next is hope for the future. Binibigyan tayo nito, mga kapatid, ng pag-asa. And it is a living hope. Providing promises of eternal life, peace, and restored world, which encourages believers to stay hopeful even in the face of adversity. No, binibigyan tayo nito ng katatagan. Bakit? Kasi alam mo na yung ginagawa mo ay merong patutunguhan. Na at the end, yes, nakakapagod, yes, mahirap, no, pero nananatili kang matatag dahil meron kang inaasahan because God is faithful upon His promise. At napakaganda po ng mga bagay na inihanda po sa atin ng Diyos. Amen? Magkakaroon po tayo ng hope for the future. And of course, yung panguli, healing, no? Many finds healing, emotional, physical, and spiritual through the promises and teaching of the Word of God. Experiencing transformation and restoration in their lives. Amen po? Ito po yung mga benepisyo, kapatid, na matatanggap natin kung tayo po ay magbababad po sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Nakuha po natin. Sige po, pakibasa po yung next verse natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Pakibasa po. Amen. Praise God.
Dahil ang gusto ng Panginoon, hindi lang po tayo magbenepisyo. Ang gusto ng Panginoon, yung kapwa natin, ay magbenepisyo din naman mula sa atin. Sa pamamagitan ng by preaching the Word of God. By sharing the Word of God. Ang sabi dito, be prepared in season and out of season. No, kasi marami sa atin, hindi pa napapanahon, hindi pa ako mag-share ng Word of God. So, kailan yung tamang panahon? Amen? So, ang gusto ng Panginoon, in every season, dapat lagi kang handa. No, pagka may pagkakataon, kapatid, gawin po natin. Gaya nga ng sabi ko ng una, huwag mo lang hayaan na nakikita mo yung mga tao na napapariwara at nasisira ang buhay. No, meron po tayong accountability, kapatid. And sabi nga po sa next slide natin, sabi po rito, don't wait for an opportunity to share the Word of God. Instead, take every moment as an opportunity to share the Word of God. Kasi kakahintay mo ng opportunity, kapatid, nagsisi ka na tuloy sa huli. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, yung kasama mo ngayon ay kasama mo pa rin bukas. O hindi rin sa lahat ng pagkakataon, kasama ka pa namin. Kaya hanggat may pagkakataon, kapatid, hanggat may pagkakataon, habang tayo po ay nabubuhay, no, sikapin natin, kapatid, na maibahagi natin ang salita ng Panginoon. Mag-impart tayo ng buhay sa mga tao. Amen po ba? And ang sabi nga po rito, mga kapatid, sa Job chapter 23 verse 12, ito, nawa, maging ganito rin po yung attitude natin bilang mga Kristiyano. Ang sabi po rito, sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahalagan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Ang sabi nga po, no, sa Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. And dito kay Job, sabi niya, sinusunod ko ang kanyang mga utos, iniingatan ko ito sa aking mga puso. And ang sabi rito, mas mahalaga pa raw yung salita ng Diyos kaysa sa araw-araw na pagkain. Amen? Totoo naman, kapatid, sa totoo lang, mas masarap ang salita ng Panginoon kaysa sa mga kinakain natin sa araw-araw. Amen po? Ito, silog man yan, tapsilog, sisilog, o kare-kare, o kaldereta. Ano, gutom na po pala. No, kaldereta, no? Mas masarap daw po, kapatid, ang salita ng Panginoon. Kaya nga si Job, sabi niya, iniingatan niya ito sa aking puso. So sana ganun din po tayo, kapatid. No, ano man ang salita ng Panginoon na ibinaba po sa atin, kapatid, ingatan po natin sa ating mga puso. Huwag na po natin itong hayaan na tangayin ng kaaway. Again, kapatid, be filled of the Word of God. Punuin mo ang iyong sarili ng salita ng Panginoon. Amen po ba doon? Praise God. So number 2 po natin is be responsible to others. Maging responsable po tayo sa ibang mga tao. Okay? May layunin ng Panginoon, kapatid. Hindi nagkamali ang Diyos na nandyan ka ngayon. Minsan kang nanalangin sa Panginoon kung saan ka mag-aaral. Minsan kang nanalangin sa Panginoon na mag-a-apply ka sa isang kumpanya para ikaw ay magtrabaho. So ngayon, kapatid, hindi nagkamali ang Diyos kung bakit nandyan ka. Inalaw ng Panginoon, maaari yung iba sa atin nagrereklamo na, paano ako tatagal dito? Yung boss ko hindi kami magkasundo. Hindi nga, ang papangit nga ng ugali ng mga kasama ko sa trabaho. Sa eskwela, ganun din. Sa bahay, ganun din. Kapatid, ang nais ng Panginoon, maging responsable tayo sa mga tao. Amen? At pagka nandun ka sa ganoong sitwasyon, dalawang bagay lang po ang tinuturo ng Panginoon. Una, maaari, binabago ng Diyos ang attitude mo. And pangalawa, maaari ikaw ang gagamitin ng Diyos para mabago yung mga tao na kasama mo. Huwag lang po tayo basta magreklamo, kundi gawin din po natin yung part natin. Amen po? Ang sabi nga po sa Philippians chapter 2 verse 4, and look out for one another's interest, not just for your own. No, hindi lang lagi yung puro sa sarili natin. Kasi nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, likas po sa atin na tayo po ay naging makasarili. Amen po. But this time, isipin din naman natin yung interest ng iba. Tingnan din naman po natin yung pangangailangan ng mga tao. Amen po. Tingnan natin, kasi ang Panginoon, nung nakita niyo yung crowd, anong naramdaman ng Panginoon? Nakaramdam siya ng awa at habag. At hindi lang yon, may ginawa ang Panginoon, pinagaling niya sila. Amen. So sana rin po tayo, kapatid, no, pagka nakakakita po tayo ng mga tao na lumalakad, na malayo sa kalooban ng Diyos, tulungan natin. Kaya nga ako sobrang nagbibless po ako sa mga kapatid natin na humahayo. Kasi ang sinasabi nila, naaawa kami sa mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Na iba ang kanilang pananaw sa buhay. Amen. At ang nais ng Panginoon, ganun din tayo, kapatid. No, na tayo, makita natin yung pangangailangan ng mga tao. Maging sa pamilya natin. Kung ikaw ay breadwinner, hindi sapat, kapatid, na nagbibigay ka lang ng pera o ng sustento.
Dahil ang greatest need ng tao sa ngayon ay hindi yung pinansyal, hindi yung material. Yes, oo, dito sa lupa. Pero higit na kailangan nila ay ang mabago ang kanilang buhay espiritual. Dahil sa kakatulong mo, kakasustain mo sa kanila, mauubusan ka rin bandang huli. Limitado lang po ang ating kakayanan. Pero ang kakayanan ng Diyos is limitless. We have unlimited God. Amen po ba? Pagdating po sa source and supply. Purihin ng Panginoon. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. And ang sabi rin po sa 1 Peter chapter 5 verse 2, sabi dito, alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalataya kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos puso nyo silang pangalagaan. Dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. No, ginagawa natin kapatid na inaalagaan natin yung kapwa natin mananampalataya, yung mga kapatid natin, hindi dahil sa gusto lang natin, pero dahil ito po ay ang kalooban ng Diyos para po sa atin. Amen? Ang sabi nga ng Panginoon, mga ibigan kayo kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Amen po ba? And ang sabi po sa Kawikaan 3:27-28, hanggat makakaya mo, tulungan mo ang dapat tulungan. Huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo naman silang tulungan. Again kapatid, pagka may lumapit sa inyo na kapatid, at kung may magagawa ka pa naman, right now, wag na po natin i-delay. Wag na po natin palampasin. Ngayon, kung hindi mo man kayang abutin, financially o sa mga material na bagay, at least man lang ilapit at idulog mo sa Panginoon. At least meron po tayong ginagawa para sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? Again kapatid, be responsible to others. Maging mapagmalasakit po tayo. Don't just be judgmental. Kasi sa totoo lang, ang daming mga Kristiyano hanggang ngayon sobrang judgmental. Kaya ganyan yung ugali niyan kasi wala sa Panginoon yan eh. Hindi kasi nakakilala sa Panginoon eh. Kaya ganyan yan kasi ibang ano yan eh. Ibang uri ng pamumuhay, ibang kinikilala nilang Diyos. No. Hindi ganun ang tinuturo sa atin ng Panginoon, kapatid. Ang gusto ng Panginoon na tayo po ay maging maawain, mahabagin, at maging maibigin sa kapwa. Hindi sinabi ng Panginoon, judge others. No, ang sabi ng Panginoon, love one another. Amen po ba? Be responsible to others, kapatid. Kahabagan natin yung mga taong ito. Amen po. Yamang ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan ng kanyang salita. Kasi kaya naiintindihan mo yung sinasabi ko, kaya nauunawaan mo ito because of the Spirit of God. Kasi sa sariling pangunawa mo, isipin mo, anong pinagsasabi nito? Wala namang katotohanan yan. Walang kapararakan yung sinasabi niyan. No, maari magiging ganun yung mindset mo, pero nauunawaan mo yung sinasabi ko right now because of the Spirit of God. And you know what, kapatid? Minsan ka din namang ligaw. Minsan din namang pariwara ang buhay mo. Amen? Meron lang ginamit ang Diyos. Meron lang nanalangin para sa'yo, kaya nandito ka ngayon. So you don't have the right para mangusga ng tao o ng kapwa natin. Bagkus, mga kapatid, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Again, i-share natin ang salita ng Panginoon sa mga tao na makakasalamuhan natin. And dito po sa susunod na verse, mga kapatid, dito ni-rebuke po ako dito ng Panginoon. Ang sabi po rito, John chapter 6:25-26, sabi po rito, pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, Guro, kailan pa po kayo dumating dito? At ang sabi po rito sa 26, sumagot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita niyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Noon nakala ko, ang tao bumabalik dahil sa healing. Ang tao noon nakala ko bumabalik dahil sa miracles. Amen? Dahil sa mga kagilagilalas na ginawa ng Panginoon. Pero dito kapatid, kayo, habi ng Panginoon, hinanap niyo ako dahil hindi sa nakita ninyong himala, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. At ito ang salita ng Panginoon. Kaya nga po marami dito nakabalik, ang tagal na wala, tapos magugulat kayo, nandyan na. Hindi dahil sa healing hindi dahil sa miracle na nakita nila, hindi dahil sa naging experience nila sa Panginoon, kundi dahil sa salita ng Panginoon. Because the Word of God is alive. Buhay ang salita ng Panginoon, kapatid. Kaya huwag kang manghinayang na magtanim ng seed sa tao. No, huwag mong isipin na walang nangyayari. Merong nangyayari, kapatid, at may ginagawa ang Panginoon. Ipagpatuloy mo lang ang bagay na pinagagawa po sa atin ng Diyos. Amen? Praise God. No, kasi kung babasahin niyo yung Biblia, meron din namang mga pinagaling pero hindi na bumalik. Maraming nakakita ng himala pero hindi na bumalik. Pero yung totoo na nataniman ng salita ng Panginoon, sila yung bumalik. Nadapa, natisod, naligaw, nagkamali, nalihis ng landas, pero nagawang bumalik,
it is because of the Word of God. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon, kapatid. Again, wag po natin panghinayangan na ibahagi ang salita ng Panginoon. Yung simpleng word, yung kapirasong verse na kabisado mo kahit hindi pa buo, i-share mo na. No, wag mo nang pigilan pa. Amen po. Dahil napakahalaga. It really matters to people yung salita ng Panginoon. At hindi mo alam, no one knows, kapatid. No, marami sa mga sinesharean po natin, ngayon ay ginagamit na ng Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. And number 3, kapatid, at dito na rin po ako magtatapos sa point number 3 po natin. Be a reflection of God's love. Amen. Be a reflection of God's love. Na kung mapapansin nyo yung araw, pagka tumatama sa salamin, nagre-reflect po yung liwanag, nagbabounce po ito. At ito po yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, na makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Inihayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig during that time nung siya po yung nagkatawang tao sa mga alagad. Kaya ang sabi ng Panginoon, mangag-ibigan kayo kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kapatid, kung tunay na sinasabi mo na may experience ka sa Panginoon, at kung tunay na naranasan mo na yung pag-ibig ng Diyos, magiging madali sa iyo to express the love of God. Pero kung napapansin mo na yung sarili mo, parang ang hirap sa iyo magmahal, na hanggang ngayon ay magagalitin ka pa rin, mainitin pa rin ang ulo mo, no, kailangan magpatama po tayo sa Panginoon. And ang sabi po rito, mga kapatid, sa 1 John 3:17, if anyone has material possession and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Paano masasabi na yung isang tao na ay pinananahanan ng pag-ibig ng Diyos kung nakikita niya, no, ang kanyang kapatid na nangangailangan, na naghihirap, kaya namang tulungan, no, at least man lang kahit na sa kapirasong, kahit sa simpleng pamamaraan. Pero hindi niya ginawa, hindi siya nakaramdam ng awa at habag. How can the love of God be that person? Be in that person. Amen po. Again, God, ang gusto ng Panginoon, na tayo po yung maging reflection ng kanyang pag-ibig. Na tayo po yung maging alulod o maging daluyan ng pagmamahal. Nararamdaman ba ng mga tao, kapatid, na tayo po ay umiibig sa Diyos? Amen? Nare-receive pa ba natin ang pagmamahal ng Panginoon? Kasi kung tunay na ina-acknowledge mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, yun po yung mag-o-overflow sa iyo. Amen? Yung baso, pagka pinuno mo ng tubig dyan, kahit punong-puno na, patuloy pa rin binubuhusan, tubig ang mag-o-overflow dyan. Hindi kape. So ganun din po tayo, kapatid, kapag yung pag-ibig ng Diyos ang nare-receive mo, yun din ang mag-o-overflow po sa atin. At ang sabi dito sa unang 1:421, kaya itong utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Again, if you love God, you will obey His command. Sabi rito, ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding nagmamahal sa kanyang kapatid. Amen? If you love God, sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my command. At ito po ang isa sa mga utos niya. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. No, ito po yung mandato sa atin ng Panginoon. And you know what, kapatid? Ang hirap mahalin ng kapwa. Ang hirap. Actually, imposible sa atin na mahalin ang ating kapwa. Yung nga lang na kasama na natin sa bahay, hirap pa tayong mahalin eh. Hirap na tayong ibigin, yung kasama na lang natin dito sa church eh. Yung bagay na to, kapatid, is naging posible lang because of the grace of God. Na nagiging posible lang dahil sa pag-ibig na tinatanggap po natin mula po sa ating Panginoon. Amen po ba? At ang sabi po rito sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Pero dito ang sabi po sa verse 8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kaya kapatid, kung tunay na ikaw ay, kung sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, at kung tunay na kumikilala at nakikilala mo ang Diyos sa iyong buhay, ang sabi ng Panginoon dito, umibig ka sa iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa. Amen po ba? Amen. And just to encourage you, kapatid, sabi po sa Hebrew chapter 6 verse 10, sabi po rito, makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan
ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya. Amen? Ulitin ko, makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya. Hindi makakalimutan ng Panginoon ang iyong pagpapagal. Ano man ang ginagawa mo, Panginoon, to express your love to God, hindi po yan nakakalimutan ng Panginoon. At maniwala ka, kapatid, susuklian ng Panginoon anuman ang iyong ginawa para sa Kanya. Amen po ba? And ang sabi po rito, at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa, pinabanal ng Diyos. You want to express your love to God? Gusto mong iparamdam ang pag-ibig mo sa Diyos? Iparamdam mo sa kapwa mo, kapatid. Dahil ang Diyos, sa totoo lang, kapatid, kumpleto na siya. Magpuri ka man, sumamba ka man, ibigin mo man siya, mananatili siyang Diyos. Walang kulang sa Panginoon. Kaya kung sinasabi mo na, Lord, mahal na mahal kita, I love you, Lord, ikaw lang sa buhay ko, ikaw lang sa puso ko. Then, patunayan mo. Ipakita mo. Amen po. Sa paanong paraan? Mga kaibigan kayo. Kung talagang mahal mo ako, kung talagang sinasabi mo na ako yung nasa puso mo, sabi ng sa Panginoon sinasabi, gustong-gusto ko yan. Pero ngayon, sige, ipakita mo. Sa paanong paraan? Ibigin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang kapwa mo. Share the love of the Lord Jesus Christ by sharing your love to others. Mga-ibigan kayo, kapatid. Mga-ibigan tayo, mga kapatid. Amen po ba? Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And bago po ako magtapos, isang parable lang po ang i-share ko po sa inyo, na yung parable na to is, ito po yung ang Diyos, yung isang pastol, dinala niya po ang kanyang mga tupa sa pastulan. Alam ko naman po na alam niyo na po itong kwento. At ang mga ang tupa niya ay 100 piraso. And after that, kapatid, nung bumalik na sila, nung nagsimula na magbilang ang pastol, napansin niya na yung 100 na kanyang pinapastol ay 99 na lang. Ngayon, nasan na ngayon yung isang tupa? Naliligaw. Ngayon pwede naman, since 99, 1% lang naman ang manawala. Pwede naman kahit wag nang hanapin. Total, pagod na rin naman sa buong maghapon na pagpapastol. Amen. Pwede naman siguro, may 99 pa naman. Pag nanganak yan, mas dadami pa. Pero ang ginawa ng pastol, hindi na siya nagsayang ng oras. Dali-dali, siya ay umalis para hanapin yung tupang naligaw o nawawala. Para hanapin yung tupang naliligaw at nawawala. Bakit? Dahil yung tupa na yon, kapatid, pagka iyon ay hindi nahanap na ng pastol, maaring mapahamak. Amen? Maaring mahulog sa bangin. Okay? Maaring magutom sa mga susunod na araw, ma-dehydrate, matuyuan. O maaari lapain ng mga mababangis na hayop. Amen? Kaya hindi nag-aksaya ng panahon ng pastol. Iniwan niya yung 99, dyan lang muna kayo ha, hinanap niya yung isa, yung tupa na naligaw. At nung nakita ito ng pastol, ibinalik niya to. At labis siyang tuwang-tuwa at nagagalak. Amen po. At ganun din po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin na naririto ngayon, kapatid. Isa ka sa mga binalikan ng Panginoon. Isa ka sa mga tupang naligaw na hinanap ng Panginoon at binalik niya sa kanyang presensya. Amen po. So sana ganun din po tayo. Ganun din po yung pag-iibig natin sa ibang tao. Na kung maaari, before, ang dami-dami natin sa life group ngayon, ang dami nang nawawala, ang dami na natin hindi nakikita. Hinahayaan lang natin kasi ang pananaw natin, pagka may umalis, may babalik. Pagka may umalis, may darating na bago. Nawawala na yung malasakit natin sa iba. Eh paano naman yung nawala? Paano naman yung naligaw? Hindi ba natin naiisip na baka sila ay mapahamak? Kaya ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng ganitong puso. No, na magbigay din tayo ng effort. Iparamdam natin yung malasakit natin sa kapwa natin, lalo higit sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ibalik natin ang mga nawawala. Hanapin natin yung mga naliligaw. Dalhin natin sa presensya ng Panginoon and let the Lord our God restore them. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayo, kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Again, kapatid, ang tanong dito is, do you really love God? No, mahal nga po ba natin ang Panginoon? Because if we really love God, simple lang po ang inuutos sa atin ng Panginoon. Love one another. And with that, para po magawa natin yung bagay na yan, we have to be filled with the Word of God. Punuin mo muna yung sarili mo ng salita ng Panginoon. Hindi mo magagawa ang isang bagay na pinagagawa ng Diyos kung ikaw ay kulang ka sa salita ng Panginoon.
Amen? Punuin mo ang sarili mo ng salita ng Panginoon. And pagka puno ka na, be responsible to others. No, maging responsable po tayo sa ibang mga tao na nakakasama natin. Maniwala ka kapatid, may purpose at layunin ng Panginoon kung bakit ganyan yung mga tao na nakakasama mo. Maybe it is for your benefits or maybe benepisyo po ito ng mga tao na nakakasama natin. Ask the Lord our God, Lord, ano bang purpose mo? Bakit ako nandito? Lord, ano bang layunin mo? Bakit patuloy mo akong tinuturuan na umibig sa kapwa? Amen? And ang pangatlo, the Lord wants us to be the reflection of His love. Na pagka nakikita ka, ang pag-ibig ng Diyos ang nakikita. Hindi yung ikaw na mapanghusga. Hindi yung ikaw na walang malasakit at walang pakialam sa kapwa. No, kundi ikaw na punong-puno sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Sige po, let's all bow our head and close our eyes. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos, luwalhatiin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Thank you for your word, Lord. Thank you for the privilege to hear your word right now, Panginoon. Thank you sa iyong mga salita, Lord, na inimpart mo sa amin, Lord. Thank you na patuloy mo kaming tinuturuan, Panginoon. Truly, Lord, that you love us first, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord, na kinakatagpo mo kami sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. And patuloy na ini-equip mo kami, Panginoon. Ang nais mo nga, Lord, na yung buhay namin ay maging kapaki-pakinabang at kagamit-gamit, Panginoon. Lord, hayaan mo, O Diyos, na sa mga oras na ito ay magtiwala lamang kami sa iyo, Panginoon. Na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magministeryo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ipatuloy na ipaunawa mo sa amin ang nais mo, ang kalooban mo, Panginoon. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, Lord, na maisa katuparan, Panginoon. Ano man yung mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, pagharian mo ang aming mga buhay. Gamitin mo kami mightily, Panginoon, saan mo man kami dalhin. Ano man ang nais mo, Panginoon, mangyari nawa, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na kayang makakahabagan, Panginoon, maging ang mga tao na hindi ka ibig-ibig. Bigyan mo kami ng mata na nakakakita, Panginoon, na pangangailangan ng ibang tao, Panginoon. Lord, use us an empty vessel. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala, bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord, patuloy na pagharian mo ang aming mga puso't isipan. Maraming salamat, Panginoon. You are always faithful, Panginoon. Yes, Lord, napakabuti mo. Sige po, awitan natin ng Panginoon ng minsan pa. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath. So we pour out our praise worship to God. you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Amen, praise God. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Patuloy na hilumin mo ang aming mga pusong sugatan, Panginoon. Lord, palambutin mo ang aming mga puso, Panginoon, Lord. At Lord, palitan mo ng puso na katulad ng sa iyo, Panginoon. Yung puso na mahabagin, maawain at maibigin, Lord. Yung puso na handang umunawa, anuman ang sitwasyon at pagkakataon. Lord, pag umapawin mo kami, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Panginoon.
Let your love overflow in us, O God, so that the people will see that we are your disciple, Panginoon, if we love one another, Panginoon. Yes, Lord, we pray, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, na manaig po ang espiritu ng pagpapatawaran, Panginoon, sa iglesyang ito. Na ang spirit of unity, Panginoon, Lord, ang siyang mangibabaw, Panginoon. Hindi yung spirit of division, Panginoon, Lord, bagkos, Panginoon, kundi yung espiritu, Panginoon, ng pag-iibigan, Lord. Yes, Lord, alam po namin at naniniwala kami na marami ka pang gagawin, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, na hindi ka patapos sa aming buhay, Panginoon. Thank you for your word, Panginoon. And we are so excited, Panginoon, to express our love unto you, Panginoon. We love you so much, Panginoon, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila. At itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.